Maraming netizens ang nagtaas ng kilay sa pagkakapili kay Kathryn Bernardo bilang bagong Filipino personality na magkakaroon ng wax figure sa Madame Tussauds sa Hong Kong. Wow, I have a wax figure. Hindi ko sure bakit nagka-wax figure ito. Mas sikat pa si Marian sa ibang Asian countries kesa kay Kathryn. Understandable pa yung kay Ann Curtis, pero Kathryn Bernardo? Hahaha, what a load of BS. Kung ikaw ang tatanungin, deserve ba ni Kathryn Bernardo ang magkaroon ng wax figure o may mas iba pang nararapat? Hello Kathryn fans! Ito na, suot na naman ng Kathryn mga kasurs ang black ring na regalo ni Tisoy. Pasensya na po medyo umuulan po sa amin mga kasambreros. Dala ng low pressure area. So ito na nga bagong picture ito ni Ma'am Kathryn or pictures mga kasambreros. Gamit-gamit nga yung yung parang ito yung bag na parang campaign din nila at saka advocacy mga kasambreros ng IV, no? Na kung saan na mga tote bag na ito ay kapag bumili ka ay yung proceeds nito or yung income ay mapupunta sa isang foundation or sa isang charity mga kasambreros. So ang kulit ng caption kasi dito ng Kathryn fan, sabi niya, what is the attorney 87? Kasi 87%, diba? Nung time na nagtanungan sila kung ilang percent na yung pagkakakilanlan ni na Alden at saka ni Ma'am Kathryn. 87 si attorney, si Sir Alden naman ay 100. Yung black ring, sabi dito ng caption, what is the attorney? 87. Tapos may emoji ng parang kinikilig. Tapos nakataas yung eyebrow. Tapos yung black ring ay suot-suot na naman niya mga kasambreros. So bagong pictures niya ito kasi yung na-flash ko nung nakaraan ay ibang angulo rin yun mga kasambreros, no? So ito po ay bagong pictures ni attorney. So black and white nga talaga ang ang damitan ng Kathryn recently mga kasambreros. So nag-uusap sila sa sa kanilang damit mga kasambreros. So ang kulit lang kasi alam natin na talaga nag-uusap naman at saka nag-updatean ang dalawang ito mga kasambreros. So ito po ay regalo ni Tisoy. Kung hindi man ay may sentimental value ito mga kasambreros. Kasi dalawa, di ba? Yung kanyang black ring, una yung sa kanya talaga pero nawala. So nung nawala, syempre to the rescue at saka palit si Tisoy kasi nga dapat ganun dapat mag-care, no? Sa isang attorney at phenomenal box office cinema queen at soon to be na magiging Mrs. Fulkerson mga kasambreros. So ganon. And then ito, next item natin. So si Joros at saka si Sir Alden parang nagkita sila, no? Sa Laguna kasi si Sir Joros dito ay pumunta siya ng Binyan, Laguna sa kanyang vlog na ito, tapos nagpapalit siya ng kanyang gulong sa Cylon tire. So alam natin na si Sir Alden po ang isa sa mga brand endorsers ng Cylon mga kasambreros. So nagpapalit siya dito, tapos sinabi niya sa Binyan, Laguna siya, yun sa kanyang na-mention niya rin mga kasambreros. So palagay ko nagkita, no? Kasi alam natin na si Sir Joros din ang talagang alam mo yon, yung pambansang shipper, no? Pambansang taga-booking ng Kathryn mga kasambreros nung time ng promo ng Hello Love Again mga kasambreros. And hindi naman natapos yung kanilang friendship kasi nga ay in-invite pa nga niya Sir Joros minsan sina Sir Alden at saka si Ma'am Kathryn, diba, sa church mga kasambreros. Kung kaya tayo po ay si Sir Joros po ang connector ng Kathryn mga kasambreros. So ang lahat ng kwela, ang lahat ng ang lahat ng kakulitan, no, ay kay Sir Joros din po. And nakakatuwa rin to si Sir Joros kasi ano rin siya, Christian din siya mga kasambreros. Kung kaya nakapagtapos din siya actually ng ng theology. Nag-aaral talaga siya mga kasambreros about sa Panginoon. So kung kaya sa kanya mga vlogs ay nagsishare siya ng
mga salita ng Panginoon, mga kasembreros. So in short, isa rin itong anak ng Panginoon na nagbabahagi, mga kasembreros, ng salita niya, mga kasembreros. So kung kaya nakakatuwa lang kasi itong tawag dito, itong si Sir Joros ay minsan makatir ng dila kung kaya nabubuking ang Kathleen, mga kasembreros. Pero yun, yung pinaka talaga ay hindi dapat manggaling sa kanya, no, kundi sa Kathleen mismo, mga kasembreros. So pero tayo po ay panatag, no, kagaya ng na-mention natin sa ating pinakaunang video for today, ay kumain ng Kathleen sa Pampanga. So kung hindi niyo pa napapanood ang vlog natin na ito, ay panoorin niyo po, mga kasembreros. Scroll niyo lang sa ating YouTube channel. And then ito, next item natin. So, may iba kasi si Sir Vico, Mayor Vico Soto, parang yung natanong siya dito kung ano yung ideal girl niya. Sabi niya matalino, tapos ano pa yun, maganda, no, sabi ng ganun, mga kasembreros. Tapos siniship nila kay Ma'am Catherine. Parang nakakatuwa at saka nakakatuwa, hindi nakakatuwa. Nakaka-bad tape, no? Sorry po sa So pero walang Mayor Vico Soto kasi may Kathleen na, mga kasembreros. So si Mayor Vico Soto po pwede siya kay Ma'am Gretchen Ho, no? Kasi si Ma'am Gretchen Ho na news anchor din ng TV5 ay parang na-link din dati, no? Si Mayor Vico Soto. Pero ngayon talagang busy si Mayor Vico sa kanyang mga adhikain at saka trabaho bilang mayor ng Pasig, mga kasembreros. So kung kaya hayaan na natin na maging busy si Mayor. And then ito, so ang cute ng ginawa ng isang fan dito, no? Parang ginawa niya ng anak. Ginawa niya ng anak ang Kathleen, mga kasembreros. So prediction ng magiging anak ni na Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden, mga kasembreros. So ginamitan nila ng AI, no, baby generator. So ang cute at ang ganda at ang pogi syempre ng kalalabasan na magiging anak ng Kathleen. Ang cute na mga fans nito, no, ginawa ng jeans ang Kathleen, mga kasembreros. So mamaya pala papakinggan natin itong kay Sir Joros Gamboa para mapakinggan nyo rin, mga kasembreros, yung kanyang sinabi at saka mga shout-out niya dito parati, mga kasembreros, no? Sa kanyang mga audience. Tapos makita nyo na pumunta talaga siya sa Binyan, mga kasembreros. And then ito, so share ko itong next item natin. Parang siya, no, may mga tao na against doon sa paggawa ng wax figure ni Ma'am Catherine kasi ang sinasabi niya dito ay parang mas deserving ni Ma'am Marian Rivera kasi marami siyang parang fandoms ba ni Ma'am Marian ay masikat siya sa ibang bansa. Tapos yung pinakahuli pa nga dito ay parang finlash nila si Andrea Brillantes, mga kasembreros, no? Hindi ko alam kung anong basihan kasi si Ma'am Ann Curtis, so siguro masayang-masaya si Ma'am Marian para kay Ma'am Catherine. Yung iba lang talaga ng mga fans na bashers na ayaw, mga kasembreros, kay Ma'am Catherine ay although inaamin ko sikat din naman si Ma'am Marian talaga sa ibang bansa, kagaya ng kanyang recent na pagbisita sa Vietnam ay sobrang sikat siya doon, mga kasembreros. Pero kasi when it comes sa achievements, hindi rin naman natin na-underestimate si Ma'am Marian Rivera. Yung mga pelikula kasi ng Catherine box office, no? Tapos ay parang mas maagang nagsimula na maging artista si Ma'am Catherine. And dito si Ma'am Ann Curtis din kasi ang pumili. So parang ganun ang kanilang gagawin. So mala nyo, di ba? Ang susunod na piliin ni Ma'am Catherine, tapos pag tinanong siya ng Madam Tussauds, si Ma'am Marian yung kanyang ipapasa or isasabihin, mga kasembreros. So or si Sir Alden. Pero malamang ko parang pwedeng gano'n, no? Si Ma'am Marian muna sasabihin ni Ma'am Catherine, tapos pag sinabi naman kay Ma'am Marian kung sino yung gusto niyang paggawa ng wax, si Sir Alden naman, gano'n. Kasi nga parang bunso na kapatid ni Ma'am Marian, si Sir Alden. So kasi close din naman ang tatlong to, no? Si Ma'am Marian, si Sir Alden, so si Ma'am Catherine. So
ate na nila si Ma'am Marian, mga kasembreros. So, kung kaya, parang tulay-tulay na lang. So, ganun mga kasembreros. And then ito, last item natin. Sorry, medyo lumalakas ang ulan. Last item natin mga kasembreros. Bibilisan ko na lang ito. Share ko itong parang yung nag-guest si Sir Alden sa Bubble Gang. Kasi ngayon parang sa anniversary ng Bubble Gang, parang si Vice Ganda yata yung magiging bisita rin nila. So ito, matagal na to na nag-guesting ni Sir Alden sa Bubble Gang. So shinare ko lang po mga kasembreros kasi dumaan sa feed ko kagabi. So ang cute, no? Pwedeng comedy, pwedeng drama, pwedeng action si Sir Alden, no? All in one yung kanyang dito. So ang cute nito kasi parang magkakaroon siya ng fingerprint pero buong kamay isasawsaw doon sa timba na may tinta, mga kasembreros, na ang kulit lang. So yun po. Pero matagal na ito mga kasembreros. Alright, so yan na sa ating Kathleen items, no? Pakinggan natin itong kay Sir Joros Gamboa para marinig niyo po mga kasembreros. And then, pakinggan po natin ang Word of God afterwards. So ngayon po ay October 26, 2025, isang maulang linggo po sa inyong lahat mga kasembreros, no? Pakinggan po natin ito kay Sir Joros and then ang salita po ng Panginoon. Blessed Sunday po sa bawat isa. Medyo kasi kailangan ko ng bagong gulo ngayon. Siyempre, kapag road safety and affordability, isa lang ang pinagkakatiwalaan ko. Ang silent. Kung napapansin ninyo, medyo pudpud na kasi yung gulong ko eh. Kaya kailangan natin palitan ng mas pangmalupitan. Kaya ang pinili natin ay yung Terramax 82. Shout out! Shout out! Nandito tayo sa National Road, Canlalay, sa Biñan, Laguna. At dito tayo magpapakabit ng gulong ng Cylon. Puntahan natin. Let's go! Ayan! Kasi na brother natin, yung brother! Ay! At syempre, dito natin papaayos ang ating sasakyan, ipapakabit. Dito na rin si na kuya. At syempre, Cylon lang sa kalam. Let's go! Syempre, nandito tayo sa best place, MFS Wheels, dito sa Biñan, Laguna. At ipapakausap ko lang, Mayroon akong surpresa sa inyo. Ayan ang tropa tips natin. Siya ang dahilan kung bakit merong ganitong kagandang shop dito sa Laguna. Shout out, salamat brother. Salamat po. Papakita ko lang sa inyo yung sitwasyon ng mga gulong ko. Kung gaano nakapudpod. Kuya, pakita nga natin. Ayan. Kitang-kita nyo, karak na. Oo, parang ilang biyahe na lang to, bibigay na to. Saka, at mapapansin ninyo, mas pudpud yung dito sa side na to. Ibig sabihin, hindi align yung gulong ko. So, dapat una na pupudpud yung gitna eh. Pero, buti na lang, nandiyan si na kuya. Oo, sir, kaya kailangan talaga tayo magpa-check up lagi. And, kita nyo naman yung ipapalit na gulong, napakaganda nga naman talagang 82 Terramax. Ayun, no? Ito yung pinakabago nila. Kaya all-terrain yan, panalo. Sabi. O sige, una na ako. Papakarwash pa ako. Salamat sa ilun. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda at saka relevant nito mga kasembreros. Ang title natin ay Pagdakilang Hindi Mabuti. Bakit kaya? 1 Corinthians 5 verses 6 to 7, Your glorying is not good. Ito pala yun mga kasembreros, no? Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? Therefore, purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ Passover was sacrificed for us. Ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo mga kasembreros, parang yung isang kasalanan
na maliit ay lumalaki siya mga kasembreros. Tapos yung pagdakila na mali, no, na maling pamamaraan na pagdakila sa Panginoon mga kasembreros ay hindi rin tama. So kumbaga pa yung isang tubig kapag nahaluan ng konting patak ng dumi ay nagiging madumi rin siya mga kasembreros. So ito yung sasabi dito na, do you not know that a little leaven leavens the whole lump? So parang ganun siya mga kasembreros, no? Damay-damay. Kumbaga pa ang isang kasalanan ay nagbubunga ng isa pang kasalanan. Kunyari yung pride, no? Magbubunga siya ng isa pang kasalanan kapag hindi ito nawala o natanggal mga kasembreros. The metaphor of leaven, kasi yung alam niyo yung yung sa bakery, yung sa paggawa ng tinapay, di ba yung leaven at saka unleavened bread mga kasembreros, ito po siya. So para siyang yeast, no? Ganon siya mga kasembreros, no? Yung pampatubo, pampaalsa ng tinapay. So ganon siya, pampapuff mga kasembreros. The metaphor of leaven in this verse conveys the idea of removing sin from our lives. Just like leaven permeates the entire dough and changes its nature, sin can spread and affect every aspect of our being. So, ganon siya mga kasembreros. Kumbaga pa, yung maganda, kunwari, mabubuti yung ugali mo. Tapos, meron kang love, meron kang joy, meron kang patience. Pero, meron kang isang habit na masama mga kasembreros. So, nasisira. Kumbaga pa, nasisira yung good characters. Kumbaga pa, a dozen characters will be destroyed by one single bad character mga kasembreros. Parang yung isang basket ng tomatoes mga kasembreros, no? Pag hinalo mo dun yung isang bulok ay madadamay din yung iba mga kasembreros. So ganun siya, no? The verse prompts us to be vigilant in addressing and eliminating sin from our lives by calling us to remove sin like leaven. So this process involves self-reflection, repentance, and making conscious efforts to live in accordance with Christ's teachings. So ito mga kasembreros, yung sasabi nito na dito na leaven, parang sasabi nito na leaven, maging vigilant tayo mga kasembreros, na conscious tayo sa ating mga ginagawa. Kasi kapag wala tayong parang hindi natin alam ginagawa natin, ay doon po tayo nagiging parang hindi natin alam na mali na pala yung ginagawa natin mga kasembreros. So ang ano dito ni Apostol Pablo ay dapat accordance sa Christ's teaching, or according pa rin sa turo ng ating Panginoong Hesus mga kasembreros, yung ating ginagawa sa buhay. So furthermore, the verse encourages us to celebrate with sincerity and truth in Christ mga kasembreros. This means that as we strive to remove sin from our lives, we should also rejoice and celebrate the freedom and forgiveness we find in Christ. Alam nyo, may napanood akong video ng katotohanan. Napakaganda, no? Kasi nagulat ako at saka namangha talaga mga kasembreros. Tayo po ay merong 33 na spine, parang invertebrate mga kasembreros sa ating spinal cord mga kasembreros. So yung backbone natin ay may vertebral column na 33. So individual bones na tinatawag na vertebrae mga kasembreros. So tapos namatay si Jesus Christ 33 years old. So grabe, talagang tumayo bigla yung balahibo ko nung nakikinig ako nung truth na iyon mga kasembreros sa video, no? Na kung saan ay talagang grabe, no, amazing ang Panginoon mga kasembreros. 33 years old siya nung namatay siya at pinako sa krus. Tapos yung spinal cord natin ay made up of 33 vertebrates. Grabe, talagang mapapawaw at saka mapapamangha ka talaga mga kasembreros. And as we are amazed, no, sa kadakilaan ng Panginoon natin, ay kailangan maglaan tayo ng ating spend natin yung ating buhay at igugol natin ang ating buhay mga kasembreros sa Kanya by glorifying Him mga kasembreros, na siya po ay parang karapat-dapat na hindi lang parang karapat-dapat siyang purihin, karapat-dapat siyang dakilain, karapat-dapat siyang ibigin mga kasembreros ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan mga kasembreros. Kasi nga siya yung parang yung buhay natin ay no? Hindi lang parang may nag-mannerism ko rin, parang ang buhay natin ay utang natin sa Kanya mga kasembreros, no? Maliban sa mga blessings, maliban sa mga good things na tatanggap natin, yung mga gantimpala, yung good relationship sa family,
and so on. So marami pa mga, kung bibilangin natin yung hangin, yung oxygen na atin pong nalalanghap araw-araw, ay kada segundo, no? Bawat millisecond ay kulang pa na pambayad na utang mga kasambreros sa Panginoon, because He gives life mga kasambreros. That is why we speak life sa ating buhay. Sabi dito, our celebration should not be superficial or insincere, but rooted in the truth of Christ's love and grace. Focusing on genuine celebration in Christ reminds us of the transformative power of His presence sa ating buhay, at saka yung joy na nagmumula sa pamumuhay na align sa Kanya mga kasambreros. Kung rooted, yung foundation natin ay foundation ni Kristo mga kasambreros, yung Kanyang pag-ibig at ang Kanyang kadakilaan sa ating buhay. So, iba kasi, no? Iba yung, hindi ko ma-explain totally mga kasambreros, yung ano yung, yung amazement, ano yung fulfillment, ano yung purpose, kung hindi nyo po na-experience sa sarili nyo mismo yung kadakilaan ng Panginoon, yung feeling, yung experience, yung talaga yung pakiramdam in general mga kasambreros na ganito pala yung paglilingkod sa Panginoon, ganito pala yung pakiramdam, ganito pala yung karanasan. Kakaiba siya mga kasambreros, no? Kung kaya ako sa inyo ay simulan nyo nang basahin mga kasambreros ang inyong mga Biblia sabay. The phrase "a little level leavens the whole lump" encapsulates the idea that sin, if left unchecked, can contaminate and compromise the integrity of the entire community. So ganun siya mga kasambreros. Parang yung isang family member niyo, for example, tawag dito, gumagawa siya ng kasalanan sa society, sa barangay for example, tapos hindi niyo sinaway. So magiging magiging tawag dito, magiging pahirap siya at saka sakit ng ulo ng mga tao sa barangay or sa mga namumuno sa inyong local government mga kasambreros. So ganun po sa ating tahanan at sa ating buhay in specific mga kasus. It underscores the interconnectedness of the believers in the shared responsibility to uphold righteousness. Paul's call to cleanse out the old leaven. So tanggalin muna yung lumang mga ugali, no? Sabi ito, old leaven. Urges individuals to actively remove sin from their lives and the community, emphasizing the importance of personal and collective purity. So purity, talagang lahat tayo nagcha-challenge or nagcha-challenge dito sa purity mga kasambreros, no? Yung pagiging yung pagiging banal at saka righteous sa harapan ng Panginoon. So lahat tayo ay nagsa-struggle, lahat tayo ay may pinagdadaan ng ganito mga kasambreros. Kasi lalo na immorality sa ating society, yung mga bata talaga nagko-commit ng sexual immorality. Yung nakita ko ngayon yung mga yung mga pageantries na mga bikini opens, talagang nai-scroll yan no, sa Facebook, sa Reels mga kasambreros, ginagawa na parang naging yung immoralidad, yung katawan ng tao, parang gumababa yung value kapag nakakakita ka ng ganoon mga kasambreros, no, na parang yung katawan binibenta na lang mga kasambreros, at saka may mga bata pa talaga. So kung kaya, be aware mga kasambreros, no, sa mga pinapanood ng inyong mga anak, lalo kapag mga minor de edad mga kasambreros, no. Sana ay matigil na ang ganun. Lastly, we can continually strive for spiritual purity by staying connected to a community of believers who can offer support, encouragement, and accountability. So ito isa sa mga techniques at saka mabisang pamamaraan mga kasambreros, yung magstay ka or palibutan mo yung sarili mo ng mga believers, ng mga Christians mga kasambreros, kasi mapapalakas ka nila lalo mga kasambreros. Parang isang baga, no, isang uling na nagbabaga. Kapag marami ay mapamalakas mga kasambreros, pero kapag ikaw nag-iisa na baga ay mahina mga kasambreros at madali kang mamatay. Sinabi po sa ating Word of God na mapapagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa na nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga surasan pa. Alam po. I love you.